Magandang umaga po. Hello? Mukhang puyat pa eh, no? Buksan po natin yung ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 28. Nakita na po ba natin? 1 Corinthians chapter 1, 26 to 28. At atin po itong basahin. Tayong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog. Handa basa sapagkat masdan ninyo ang sa inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mga mahal na tao ang mga tinawag. 27, kundi pinili ng Diyos, sabay-sabay po tayo, ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. 28, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo sa umagang itong muli. Salamat po. Patuloy na angkinin mo ang glory at patuloy na maunawaan namin ang iyong mensahe. Panginoon, tulungan mo kami. Dalangin ko po ang iyong abang lingkod, Panginoon. Patuloy na gamitin mo, hindi ang sarili ko po makita, kundi yung mensahe mo. Sa pamagitan, Lord, ng iyong banal na Espiritu, kami ay puspusin mo. Hindi lamang sa apat na sulok ng building na ito, kundi, Lord, ang mga kapatid namin sa labas din, sa online, ang mga kapatid namin dito sa loob ng church. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito'y napakalaking pribilehiyo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsiupo. Nung isang gabi ay kinakabahan ako. Kasi wala po akong katabi, no? Yung misis ko nandun hindi kasi ako natutulog sa gabi doon. So, biglang may kumalubog sa bubong. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, tatay, wag naman ako. Mabait naman ako manugang. So, nung nasilip ko, pusa pala. So, kaya sabi ko, yung takot, hindi dapat matakot. Lalo na sa namatay. Iniisip ko, kung meron akong ginawang kasalanan kay tatay, malamang matatakot ako eh. Pero salamat, dahil nung si tatay ay nabubuhay, na-build up namin yung manugang sa biyanan. So, karaniwan ng mga manugang ay parang pinapanalangin yung biyanan na mamatay na. Pero kami hindi, nakakatuwa na. At kagabi nga, sinight ko yung kabutihan ni tatay nung nabubuhay pa. Bagamat, nung araw, siyempre, wala namang magulang na gugustuhin kaagad yung mapapangasawa ng kanyang anak. Di ba? Talagang negative at hindi nga sila pumunta nung kasal namin. Pero, alam nyo ba na winout out namin mag-asawa, namin buong pamilya, nilapit namin yung sarili namin. At yun yung nga yung nangyari. Yun yung maganda. Ako'y tuwang-tuwa sapagkat sabi ko, isipin nyo yung burol nung biyanan mo, ikaw yung magpipreach. Bilang pastor, tuwa ako sa Panginoon. At talagang, sabi ko, talagang dapat ma-enjoy ng mga magbiyanan, manugang, yung kanilang relationship habang sila ay nabubuhay pa. Kasi mahirap pag namatay na, di ba? Mahirap pag nandun na, tsaka may bubulalas na masama pala yung loob mo. So, bakit ko nababanggit yan? Kasi nandun pa rin yung isip ko ngayon kasi nandun po yung aking asawa. Ano po? At kami ay nagdadalamhati rin, bagamat si tatay ay tumanggap na po sa Panginoon.
Yun po yung aking masasabi sa aking biyanan. Okay. Ang pamagat po ng ating topic ngayong umaga is stewardship of spiritual blessings. So, nung Sunday ay tinalakay natin yung stewardship of money. Ano po? At itong month na ito ay try natin na pag-aralan natin, ang topic natin ay stewardship. Sapagkat pasimula ng taon, maganda na alamin natin ano ba yung mga dapat na o mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dito sa ating binasa, makikita natin na talagang pinipili ng Panginoon yung tinatawag na ordinary people. Kadalasan, ang dami nating mga hinaing Bakit ba hindi ako gwapo? Bakit ba hindi ako maganda? Bakit ba hindi ako mayaman? Bakit ba hindi ako magaling? Pero anong sabi rito sa ating binasa? Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao, ang mga tinawag. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid at mga magulang, magpasalamat ka sa Diyos kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kung anong kalagayan mo sa buhay. Kaya nga, huwag tayong magse-self-pity. Huwag tayong maaawa sa sarili natin o huwag nating ikukumpara yung sarili natin. Kasi bawat isa sa atin ay unique sa harapan ng Panginoon. Talagang, ang gagawin lang natin, ipupurso natin kung ano talaga yung kung anong meron tayo. Kadalasang, pastor, hindi ako makaawit kasi hindi ako marunong umawit. Mga kapatid, pwede kang umawit. I-try mo sa banyo. Wala makakarinig doon, ikaw lang. Di ba? Palakpakan natin si Preacher Adel, ang ganda na ng boses. Di ba? Bagamat nahihiya pa siyang iganon yung mic pero wag kang mahiya. Talagang every time naaawit ka sa Panginoon, papagandahin ng Panginoon yan. So yung kaba ng iba, pastor, sintonado ako Walang pakialam yung audience sa sintonado mo. Ang audience ay may pakialam doon sa ginagawa mo. Nakuha po natin, Brother Jerome, maawit ka sa Panginoon. Amen. Nakita ko nung umaawit to sa video ko Pero palakpakan natin nagbigay ng special number. Amen. Saan nyo ba kinuha yan? Ha? Sabi ni Sister Bat kanina, sasabay na lang si Sister Annie, ikaw na lang kaya mag-solo. Pero ang ganda, nakatutuwa ako Sister Beth, Ate Annie, Sister Annie. So in-encourage ko yung bawat isa sa atin, mas maganda na tayo umawit sa Diyos. Umawit sa Panginoon kasi talagang yung mga boses natin ay ginagamit ng Panginoon. Kagabi, yung umawit ng quartet, palakpakan po natin. Sa funeral service, napakaganda. At ang ganda ng mga sinasabi ng mga nakapanood, nakapakinig. So di ba maganda? Nagamitin ka ng Panginoon. Sapagkat yung boses natin ay bigay ng Diyos sa atin. So dito po sa ating binasa, ang binuksan natin ay aklat ng Corinthians. O yung tinatawag na 1 Corinthians. Alam niyo ba yung Corinthians? Sabi rito, to begin with the Church of Corinth was a defiled church. Some of its members were guilty, number one, of sexual immorality. So tandaan natin, wala pong perfectong church. At even yung Church of Corinth, meron silang mga ganitong mga tao. Some members are guilty or were guilty of others get drunk. Still others were using the grace of God to excuse worldly living. Ibig sabihin, yung mga natututunan nila sa labas, gusto nilang i-apply sa loob ng church. Kaya importante pong may pastor. Importanteng merong panuntunan. Meron tayong doctrinal statement. Meron tayong kasunduan. O yung tinatawag na church covenant. Bakit? Kasi kung wala po niyan, ang mangyayari sa church, magkakaroon po ng problema. Ang nangyari sa kanila, nagkaroon po ng division. Sabi dito, it was also divided church or different groups competing for leadership. Nakuha niyo po? Yung 4 na leader, nagko-compete. Kung kaya nagkakagulo. So, nirebuke sila dito. Sabi ng verse 12, ibig kong sabihin nito, nang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Ibig sabihin po, merong 4 na leader sa church. Buti naman dito sa church, marami tayong mga preachers. 4 ang preachers natin, pero hindi po kami nagkakagulo-gulo. Alam niyo po kung bakit nagkakagulo-gulo? Dahil
malamang nagsisiraan yung mga leaders na yan. At yung mga members, talagang hindi nila alam yung kanilang gagawin. So, ano nangyari? This meant it was disgraced church. Okay? Instead of glorifying God, it was hindering the progress of the gospel. Kapag nagkakagulo ang church, mga kapatid at mga magulang, sa imbis na mag-glorify ang Panginoon, hindi po mag-glorify ang Diyos, kundi mahadlangan pa para sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Alam mo, dito sa church na ito, kung mag-aaway-away tayo, anong magandang patotoo ang may papakita natin sa lahat ng mga tao? Malamang hindi na papasok ang mga tao. Siyempre, division ng kalalabasan, pag maraming gustong maging leader na wala naman sa lugar. Bakit po natin ito pinag-aaralan? Kasi pinag-aaralan natin yung aklat po ng Corinthians. Wala pong perfectong church. Mga kapatid, hindi masamang maging leader. Pero hintayin mo ang kalooban ng Panginoon sa iyo. At dapat, sa iyo pa rin, nasa iyo pa rin ang pagpapakumbaba o yung tinatawag na humility at pagsunod sa ginamit ng Panginoon sa iyo. Kaya nga napakahalaga po nito. So tingnan po natin, how did this happen? Paano bang nangyari sa church ng Corinthians ang ganito? Alam niyo yung church po natin, harvest time eh. Hindi niyo napapansin? Kumbaga sa nagdadalaga, dalaginding. 11 years na tayo eh. Pag tumungtong tayo ng 12, nagdadalaga na yan eh. Di ba, nakita natin? So, mapapansin natin, ito na yung harvest time. At alam nyo ba, kung gaano tayo ka-active, ganyan din po ka-active ang kaaway. Kaya yun yung aabangan po natin, mga kapatid at mga magulang. So, paano to nangyari sa church na ito? Una, the members of the church permitted the sin of the city to get into the local assembly. Yung nakukuha nila sa labas, gusto nilang i-apply sa loob ng church. Yes, titingin tayo. Pansinin natin ang mga churches. Mga kapatid, hindi po lahat ay totoong nag-worship sa Panginoon, kahit mga churches. So, halimbawa, napunta kayo sa ibang mga church. Pero kayong alis dito, ha? Napunta kayo, mag-observe lang kayo. Ang pulutin nyo lang yung maganda. Pero yung pangit, wag nating i-apply dito sa church. Amen po? Kasi pag in-apply natin yung pangit, na hindi naman sumak doon sa church na ina-attend na natin, magkakaroon po ng problema. At ganito po ang nangyari sa Church of Corinth. Wala nang pagkakaiba ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Lalo na po sa pamumuhay. Wala nang pagkakaiba. So yung mga tao, pag nakita nila, ano bang pagkakaiba namin sa inyo? Parehas lang, ba't papasok pa kami dyan? Nakuha niyo po? Para bang kapitbahay mo, tinitingnan ka pala. Parehas lang naman tayo. Maingay kami sa aming bahay. Maingay din kami. Bakit pa kami sasama sa iyo? Nakakita na ba kayo ng ganyan? Isang buong pamilya, nagsisigawan. Paggising pa lang sa umaga, wala tayong pagkain! Maghanap pa ng pagkain! Ang hirap, ano po? Kayong mga anak, ganyan ba yung environment sa loob ng pamilya nyo? Nakakatakot yan. Pagka ganyan. At malamang mamanahin niya ng mga anak. So Corinth was polluted city. Sabi rito, filled with every kind of vices and worldly pleasures. Corinth was also proud, philosophical city with many itinerant teachers. Marami magagaling na teachers, katulad sa atin. Ano po? Pero humble dito sa atin. Sa kanila, hindi. Promoting their speculation. At gusto nilang i-apply ito sa loob ng church. Kaya merong division. Malamang nagpabaya yung totoong leader dito. Di ba? Of course, when you are proud people, depending on human wisdom, adopting the lifestyle of the world, you are going to have a problems. Maraming matatalino at tayo magpasakop sa leadership ng pastor. Yan yung nakakatakot na church. Nakuha niyo po ako? Yung bang ayaw magpasakop, yung bang maraming alam na ayaw magpasakop. Iba yung marami kang alam na gusto mong gamitin sa Panginoon, nagpapasakop yun sa Panginoon.
Kesa doon sa marami kang alam, gusto mo ikaw lagi yung leader. Gusto mo ikaw lagi yung nakikita. Alam niyo, pagka ganyan, magkakaroon ng problema. Kaya pala, ngayon ko na pag-aralan, ang daming mga leaders, ang daming mga pastors, na nagre-resign. Nakuha po natin? Yan yung aking na-observe. Ang daming mga pastors na nagre-resign. Tapos pupunta na naman yung pastor, magtatayo na naman ng another na gawain. Pero the same pa rin, yung ma-encounter niya problema, magre-resign na naman siya. Purihin ng Panginoon, kasi for how many years na ako, hindi ko po naisip na mag-resign. Palakpakan po natin ng Lord. Ibig sabihin, maayos ang ating church. Ano pong ginawa dito ni Pablo? Reminding them of their spiritual blessings from God and of their calling in Christ. Pinaalala sa kanila ang mga spiritual na pagpapala katulad ng pagtawag sa kanila ng Diyos. Doon po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 9. Sabi rito, una, kayo ay tinawag para maging banal. Sabi rito, kayo ay tinawag para maging banal. Sabi ni Pablo, sa verse 1, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that every place call upon the name of Jesus, Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Anong niremind sa kanila ni Pablo? Sabi dito, you are set apart by God. Hinirang ng Diyos upang maging Kanya. Sabi niya rito sa verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinth, sa mga pinapaging banal kay Kristo. Jesus na tinawag, mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanilang ating Panginoon. Mga kapatid, sabi rito, the word church in the Greek language means a called out people. The church is a congregation of saved ones, called by God through Jesus Christ. Sabi ni Pablo, hinirang kayo ng Diyos upang maging Kanya. Di ba napakalaking pribilehiyo yan? Sa dinami-dami ng mga tao, inilagay ka ng Panginoon sa isang hinirang ka ng Panginoon, at talagang ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Hindi ka na pag-aari ng dyablo. Ito yung napakagandang maintindihan po ng mga mananampalataya na dapat maintindihan ng mga tao. At ito yung ipinamukha ni Pablo sa mga taga-Corinth, sa church ng Corinth. Sabi niya, kayo tinawag para maging banal. Parang sinasabi ni Pablo dito, tinawag kayo para maging banal. Bakit kayo nag-aaway-away? Bakit kayo nagmamalakihan? Bakit kayo nagpapagalingan? Eh di yung galing mo, yung galing mo, yung galing ko, yung galing natin, pagsamasamahin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Di ba? Pwede naman natin pagsamasamahin yan. Meron tao magaling talaga mag-isip. Meron tao magaling talaga magsalita. Meron tao magaling sa leadership. Meron taong tahimik lang pero yung kamay niya, bukas palad para sa pagbibigay. Pagsama-samahin natin for the glory of God. Amen. Yan yung gusto mangyari ng Diyos. At ito yung sinabi ni Pablo sa aklat ng Corinth, kaysa sa mag-away-away kayo. Ito yung dapat na environment na makita sa mga mananampalataya. Acts chapter 2, verse 47. Anong dapat na makita? Sabi niya na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Di ba ito yung napakagandang environment, atmosphere sa loob ng church? Ang mga mananampalataya, nagpupuri sa Diyos at nagdaragdag ang Panginoon ng naliligtas. Na natutuwa ang Panginoon, isang kaluluwa lang ang maligtas, natutuwa po ang isang kalangitan. Kaya nga yung pag-awit natin, yung pagtayo natin dito sa harap, mga kapatid, isa lang yung ma-encourage mo. Isa lang yung maligtas, natutuwa ang Diyos. Kaya wag tayong wag nating ipagkait yung ating talento.
Pag inasign kayo ni Preacher Noel, ikaw yung mag-leader, dapat proud ka. Dapat matuwa ka. Dapat magpasalamat ka sa Panginoon na ikay gagamitin ng Diyos. Huwag mo sasabihin, bakit ako? Sino pa ba? Sino pa ba yung tinatawag ng Panginoon? Sabi nito, you are set apart by God. Ikaw yung hinirang ng Diyos. Sino ba yung tatawagin ng Panginoon? Kaya nga dapat pag tinawag ka, Lord, salamat po. Kahit hindi ko kaya, dahil sa'yo kakayanin ko po. Wala namang magaling eh. Wala namang pagdating dito, sanay na eh. Pero sinasanay po tayo ng Panginoon at dapat makita natin ito. We are stewardship of His spiritual blessings. Ito yung mga spiritual blessings na binigay ng Panginoon. The church is made up of saints. That is people who have been sanctified or set apart by God. A saint is not a dead person. Kadalasan, ang thinking natin pag saint, pagpatay na. No! Nagkakamali po tayo. Sabi rito, who has been honored by men because of his or holy life. Every true believer is a saint. Because every true believer has been set apart by God and for God. Tayo pong lahat yung saint, mga kapatid. Hindi yung patay. Kadalasan, ay santo yan kasi patay na. Dahil maganda yung kanilang ginawa. Mga kapatid, nung iniligtas ka ng Panginoon, ikaw na yung saint. Palakpakan natin ng Lord. Angkinin po natin yan. Tanggapin po natin yan. Yung iba ayaw tanggapin yan eh. Amen ba? Santo ba ako? Baka masunog ako. Ito yung katotohanan ng Bible. You are set apart by God. Ikaw ay hinirang ng Diyos upang maging Kanya. Ang tanong, sino bang gusto mong tumawag sa'yo? Di ba? Ang ganda nga, Diyos yung tumatawag. Ang ganda nga, Diyos yung pinaglilingkuran mo. Pangalawa, enriched by God's grace. Verse 4 and 6. Ano sabi rito? Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Verse 5. Na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, at sa lahat ng kaalaman. Verse 6. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Sabi rito, enriched by God's grace. Ano sa Tagalog? Umunlad sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ito yung inaasahan ng Panginoon sa atin. Umunlad sa biyaya ng Panginoon. Kaya lahat ng nangyari sa atin, lahat ng dumarating sa atin, pasalamatan natin. Bakit? Yan po ay kagustuhan ng Panginoon. Kaya pala wala tayong ipagmamalaki. Bakit? Lahat ng meron tayo ay grace ng Panginoon. Di mo ba? Biyaya ng Panginoon. Nagpipreach din si Athena. Anastasia, gusto mo mag-preach? Tinatawag ko pong Anastasia, yung nanay ko kasi Anastasia. So, umunlad sa biyaya ng Diyos. And salvation is gracious gift from God. But when you are saved, you're also given spiritual gifts. Ang ibig sabihin ng enrich in Greek, plutakprat, meaning a very wealthy person. Yung pala ibig sabihin yan, ikaw yung pinakamayaman. Enrich. A very wealthy person. The Corinthian church were especially rich in spiritual gifts. Di ba? Marami magagaling. Marami silang mga gifts na binigay ng Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 8:7, na dapat yamang kayo nagsisagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pananalita at kaalaman. At sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. But sad to say, we're not using these gifts in a spiritual manner. Sayang, ano po? Tama, right. Sayang. Tama. Sayang yung gifts natin. Tama. Pag hindi natin ginagamit Right. sa Panginoon. Mga kapatid, gamitin natin. Tayo dito, we are enriched by God's grace. Right. Amen. Lilinangin lang eh. Di po ba?
Iti-train lang. Kaya panalangin po natin yung mga bagong sibol na yan. Huwag tayong huminto. Mag-train na mag-train. Huwag tayong huminto na i-train sila Ethan, sila Yusael, sila Calix, sila Chormel, yung mga kabataan, sila Jean, sila Rachel. Yung mga yan, pinipersecute nyo na nga eh. Di nyo ba alam yan? Si Rachel, pinipersecute na sa kanila, Sister Joan. Parang si Sister Joan, ang tingin sa kanilang ng mga kapitbahay niya, mga demonyita. Kasi nadala daw yung kanyang asawa. Bakit? Saan gusto nilang dalhin yung kanyang asawa? Napakaganda na dinadala natin yung mga mahal natin sa buhay, sa gawain ng Panginoon. Ang dami-dami natin mga gifts. Pero saan natin ginagamit? Di mo ba? Kaya dapat po ipag-pray talaga natin yung bawat isa. Pag-pray natin. Tulungan natin. Enriched by God's grace. But we're not using these gifts in a spiritual manner. Gamitin po natin, mga kapatid, mga magulang. Pangatlo, ano sinabi ni Pablo? Expecting Jesus to return. Verse 7, ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo. 1 John chapter 2, verse 28. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kayo siya mahayag. Upang kung siya'y mahayag, ay magkakaroon kayo ng pagpakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Marami mga tao ngayon, hindi na po nag-expect ng pagbabalik ni Jesus. Puro saya. Kaya pagkatapos ng service namin, funeral service kagabi, nagpa-combo pa sila doon sa labas. Bakit ganun? Hindi sila nag-expect ng pagbabalik ni Jesus Christ. Kaya nung dumaan ako, hindi ko matingnan yung kumakanta, paliad-liad pa eh. Labat ka ba? Isipin mo yan, nakikiramay ka. Tapos, kaya tuloy kung hindi ka mananampalataya, okay lang yun. Pero kung mananampalataya ka, ngayon mo makikita, mababalyo kung anong meron ka bilang mananampalataya. Sabi ko, salamat po Lord. Kasi kung hindi ako mananampalataya, malamang ako rin yung sumisigaw doon. Hindi na ako lobat. Nakuha po natin, kung anong meron na binigay po sa atin ng Diyos. So ito tayo, ina-expect natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. 1 John chapter 3, verse 3, at sino mang meron ng pag-asang ito, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Pag meron ka pala, na inaasahan mo yung pagbabalik ng ating Panginoon, meron kang pag-asa. Sabi dyan, at sino mang meron ng pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili. Anong ibig sabihin nito? Nawawala yung pag-aalala natin. Amen. Nililinis yung ating pag-aalala. Punong-puno tayo ng pag-aalala eh. Lalo na ito, akala natin tapos na itong COVID na ito eh. Meron pa pala. Di mo ba? At mahigpit pa. Dati-dati hindi na pinapansin yung pag pumasok ka sa mga mall, hindi na pinapansin kung meron ka bang vaccine card eh. Ngayon pinapansin. At nung pinakita ko yung vaccine card, hindi pa naniniwala yung gwardiya doon, tinitingnan, pati nga po ng ID. Aba? Hindi pa sila naniniwala. Ganyan po yung sitwasyon natin ngayon. Mag-aalala tayo. Pero pag hindi ka naniniwala sa Panginoon, lalo kang mag-aalala. Pero tayo, ina-expect natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Ito na yung mga signs na talagang malapit na pong bumalik ang Panginoon. Pangapat, depending on God's faithfulness. Sa verse 8 and 9, na siya namang pagpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagdikwaan sa karawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung nakakahiya, pag wala kang ginawa. Pag dumating ang Panginoon, sasabihin ng Panginoon, anong ginawa mo sa akin? Yung nagdi-depend sa katapatan ng Panginoon at tapat din sa Panginoon, meron tayong mukhang hiyaharap sa Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, well done, you are good and faithful servant.
Nakakaya pag wala kang ginawa. Sabi rito sa verse 8 and 9, na siya namang pagpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagwikaan sa karawan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ito yung mga hindi lumalago na kiniklaim na sila ay mananampalataya pero walang pruweba sa kanilang buhay na sila binago. Pero pag tinanong mo theoretically, alam niya yung salvation. Pero hindi nakikita sa kanyang buhay. Kaibigan, kung ikaw yan, magbago na tayo. Amen? Magbalik loob tayo sa Diyos. Hindi natin alam yung buhay. So kunwari, nagdidepende sa katapatan ng Diyos. Hindi naman ako pababayaan ng Panginoon eh. Yung COVID na hindi ako mahahawa eh. Tapat sa akin ang Diyos. Yes, ang Diyos tapat. Eh, ikaw tapat ba? Right. Kung tapat ang Panginoon, dapat tapat din po tayo. Ito ang napakagandang panghawakan sa panahon natin ngayon. Kailanman, hindi nagkulang ang Diyos. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Tanungin ko kayo, nagkulang ba ang Diyos sa inyo? Diba? Tapat ang Panginoon eh. Ang tanong, balik natin, kung ang Diyos ay tapat, tayo po tapat ba? So una, kayo ay tinawag para maging banal. Pangalawa, kayo ay tinawag para magkaisa. Saan natin mababasa to? Verse 10 to 25. Sabi rito, now Paul turn to the matter of division in the church. Division has always been a problem among God's people. Even the 12 apostles did always get along with each other. Sa verse 13, sabi rito, Paul asked his readers 3 important questions. Sabi ng verse 13, 10 to 13, in Christ divided. Sabi ng verse 10, how then did the Corinthians this way of division? There were their quarrels among them. Nagkakagulo sila. Sabi ng pangalawa, were you baptized in the name of Paul? So nirebuke sila ni Pablo. Di ba? Kayo ba'y binaptize sa pangalan ni Pablo? Binautismo ba kayo sa pangalan ni Pablo? Was Paul crucified for you? Si Pablo ba may pinako sa krus para sa iyo? Kasi may mga grupo doon na sinasabi nila kay Pablo kami. Kay Apollos kami, kay Silas kami. So nagkakagulo-gulo. Kaya ang sabi rito, is Christ divided? Talaga bang dinidivide ng Panginoong Yesus? Nagdi-divide ba ang Panginoon? Di ba hindi? Binuklod nga yung 12 disciples eh. Ikaw ba'y binaptize sa pangalan ni Pablo? Bakit si Pablo yung parang Diyos mo? Di ba? Si Pablo ba yung pinako sa krus? Mga kapatid, we are called into fellowship because of our union with Jesus Christ. He died for us. Amen. Tinawag tayo para magsama-sama. We are baptized in His name. We are identified with His cross. What a wonderful basis for spiritual unity. Amen. At nakikita natin, dapat talaga magkaisa mga mananampalataya kasi yung pala yung pagtawag sa atin ng Diyos. Palakpakan natin ng Lord. Pag merong church na nag-aaway-away, mag-isip-isip po. Pag dito sa church nag-uumpisa na yung away-away, hindi yun. Di ba? Hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Dapat nagkakaisa, nagtutulungan. Yes, iba-iba tayo. Pero pwede tayo magkaisa. At napaka-importante, yung tinatawag na humility. Ang pangatlo, kayo tinawag para luwalhatiin ng Diyos. Verse 26 to 31. Yung pala yung maganda. You are called to glorify God. May silbi pala yung pagkatawag sa atin. Kaya pala tayo tinawag ng Panginoon para i-glorify natin siya. At alam ko, kaya nilikha ng Diyos ang lahat ng tao para i-glorify pa rin siya. Amen? May silbi pala tayo. The Corinthian church had a tendency to be puffed up with pride.
But the gospel of God's grace leaves no room for personal boasting. Use it for the glory of God. Mga kapatid, God is not impressed with our looks or social position or our achievements or our natural heritage or our financial status. Hindi po siya na-impress dyan. Saan siya na-impress? Sa puso natin. Verse 31, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos hindi tumitingin saan? Sa panlabas. Tumitingin sa puso natin kung anong ginawa natin sa Kanya. Na may pagpapakumbaba. Kasi kadalasan, ang gumagawa sa Diyos, nagmamalaki. Di ba? Yung bang, hindi po yung katanggap-tanggap sa Diyos. Ang katanggap-tanggap, yung may ginagawa sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Na hindi niya kinukuha yung glory. Amen po? Doon na-impress ang Panginoon. Kaya sabi dito, sa verse 31, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Diyos. Magmapuri sa Panginoon. Ibig sabihin, sa puso natin, Lord, salamat po. Sapagkat tinuturuan mo ako na gawin yung kalooban mo. Mga kapatid, ano-ano ba ang ating spiritual blessings para sa ating conclusion? Ano-ano ba yung mga spiritual blessings natin na natanggap sa Panginoon? Number 1, we have been saved from the penalty of sin. Ano po ito? Righteousness. Di ba? Niligtas tayo ng Diyos. Saan? Sa kasalanan. Kaya ngayon, nakakalakad na tayo. Di ba? Sa katwiran ng Panginoon. Naintindihan natin yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. May kasunod. And all these things shall be added unto you. Kapag ikaw ay lumakad sa Panginoon, sa katwiran ng Panginoon, dadagdag ng Panginoon yung pagpapala sa iyo material. Pangako yan eh. Pangako yan. Pangalawa, na natanggap natin spiritual blessings. We are being saved from the power of sin. Anong tawag dito? Sanctification. Yung kapangyarihan ng kasalanan ay iniligtas tayo ng Panginoon. Kaya nga, pa nakakita tayo ng kasalanan, di ba? Lalo na yung mga may bisyo, akala nyo, hirap niya na. Nag-i-struggle yan, itong mga preacher natin na to. Pa nakakita na naninigarilyo, naglalaway din yan eh. Brother Nel, di ba nag-struggle ka? Gustong-gusto mo. Naku, nakikita ako ni Joanne. Di ba? Nakikita ka ni Jesus. Ang hirap nun ah. Yung atin ka sa church, pinipigil mo, gusto mong manigarilyo. Pero dahil, meron ka ng victory dahil iniligtas ka sa kapangyarihan ng kasalanan, mapagtatagumpayan mo yan. Ang tawag doon, sanctification. Sinangtified ka na ng Diyos. Napagtagumpayan mo na ang lahat ng bagay. At ito'y napakagandang spiritual blessings na natanggap natin sa Diyos. At unti-unti, nagagawin mo. Hindi mo pwedeng biglain. Kasi pag binigla mo, mahirapan ka. Pero, ako na unti-unti eh. Kasi dati nakakadalawang kaha ako ng sigarilyo. Yung Marlboro. Sipin mo yun, kung iniipon ko yun, mayaman na pala kami. Diba? Nung binata ako. Hanggang sa naging isang kaha. Hanggang nung naging mananampalataya ako, naging 10 na lang. 10 kaha, 10 sticks. Kasi 20 sticks yung isang kaha nun eh. 10 na lang. So yung 10 na yun, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Paano maalis tong 10 na ito? So, sabi ng Lord, unti-untiin mo. So, ginawa ko 5. Yung 5, ang tagal pa rin. Kaya pag dumarating yung pastor ko, tinatago ko eh. Pastor, kumusta po? Nakatago yung sigarilyo. Hanggang sa naging 3, hanggang sa naging 2, hanggang sa naging 1. Isang stick. Yun yung time, sabi ko sa Lord, may 1 na lang. Itutuloy ko ba? O hintuan ko na? Pinaisip sa akin ng Panginoon. Alam mo yung ginawa ng Panginoon? Dumating yung time na wala na akong panlasa. Kapag humitit ako ng sigarilyo, ang pait-pait na. So, hinintuan ko na. Palakpakan natin ang Lord.
Proseso talaga. Biyaya ng Panginoon. Hindi mo bigla-biglang tatanggalin. Talagang isusuko mo sa Diyos. Isa lang yun, sigarilyo lang yun. Ibang mga vices pa. Kasi pag lalaki ka, parang in ka raw pag naninigarilyo ka. Kaya yung mga anak ko sinasabihan Tinatanong ni Kuya, Daddy, ano ba lasa niyang alak na yan? Hindi ko naman masabing, tikman mo kaya. Kasi baka pag tinikman niya, masarapan no? Pero alam niyo, sa una, masarap. Talagang i-addict ka talaga. Hanggang sa hindi ka na makawala doon. At unti-unti mong sinisira yung katawan mo. Pero naging mananampalataya ka, we are being saved from the power of sin. Alam niyo yung mga tao na talagang hindi iniiwanan yung mga bisyo na yan, na kahit nakapakinig na ng salita ng Panginoon, hindi nila naiintindihan talaga yung sinasabi ng Bible. Kasi kung may intindihan lang niya, magsisikap siya na baguhin niya yung kanyang sarili. Hindi dahil natatakot siya doon sa mga leader na nagtuturo sa kanya, sa pastor. Dapat matakot po tayo sa Diyos. Dahil itong katawan na ito, pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. At bonus, meron pang pinagkatiwala sa atin mga spiritual blessings. Pangatlo, na spiritual blessings, we shall be saved from the presence of sin. Redemption. Ibig sabihin, yung kasalanang pangkasalukuyan. Alam na kasi natin kung saan tayo pupunta Alam na natin kung saan natin lalagay yung sarili natin. Kahit na sabihin natin na tayo may mga kasama na hindi mananampalataya, alam mo nang manindigan. Di mo ba? Pansinin mo, kahit na sabihin natin sa mga ibang lugar na pumunta ka, mananampalataya ka. Pag oras ng kainan, mapapansin mo yung mga tao na may takot sa Diyos Di mo ba? Yung iba, salakay lang ng salakay yung may takot sa Panginoon, teka, mag-pray muna tayo. Kung nahihiya siya sa sarili niya, nag-pray siya sa sarili niya. Pero yung mga taong walang takot sa Diyos, hindi nagpapasalamat sa Diyos, salakay lang ng salakay yan Kain na tayo! Para bang gutom na gutom. Yung bang dumarating yung time na kumakain naman, pero parang hindi nabubusog. Ang hirap kaya nun. Ang dami mo na nakain, pero gutom ka pa rin. Meron bang ganyan? Meron. Parang bang, gusto mong kumain. Parang, ang dami mo na nakain, pero parang gusto ko pa rin kumain. Delikado yan. Siguradong tataba ka. At ang hirap magpapayat. Dapat balansin lang. Pero mga kapatid, mga magulang, we shall be saved from the presence of sin. Yung presensya ng kasalanan, niligtas tayo ng Panginoon. Niredeem tayo ng Panginoon. Di ba tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Ang ganda, po? Meron tayong stewardship of spiritual blessings. Steward of spiritual blessings. Kaya nga, nakakahiya sa Diyos Para bang ibinigay ng lahat ng Diyos sa'yo. Tapos hindi mo ini-enjoy. Hindi mo iniintindi. Ang gagawin mo lang, intindihin mo i-apply mo sa buhay mo. Ano bang pinapagawa? Parang magulang. Ano bang pinapagawa sa akin ng nanay ko? Simple lang naman Doon lang muna ako sa bahay. Ganun lang Ikaw, ang dami-dami mong iniisip. Gusto ko, magliwaliw. Samantalang, kung nandun ka sa bahay, matutulungan mo pa yung magulang mo. Simple lang yan. Di mo ba? Sabi ko kay Kuya, na-miss kita. Kasi si Kuya sa Manila na po Nung unang gabi, hindi talaga ako nakatulog Naalala ko Ba't di ako sanay? Kaya ang prayer ko sa Panginoon, i-bless mong church. Para hindi na magtrabaho sa labas yung mga anak ko. I-bless mo kami. Kasi kaya siya nagtatrabaho, talagang kailangan Meron din siyang, gusto niya establish din yung sarili niya. Pero sabi ko, anak, umuwi ka. Magkano man pamasahe mo, sasagutin namin. Kasi mahirap. At iba rin yung pakiramdam pagka hindi mo kasama yung pamilya mo. Di mo ba? Sabi ko sa Panginoon, i-bless mo kami. Tulungan mo kami. Alam niyo yung magulang, makita lang kayo kahit wala kayong gawin, basta nakita lang kayo sa bahay, masaya na yan Kahit nga hindi kayo naghuhugas ng plato Kahit pag ganyan-ganyan lang kayo, basta nandyan kayo.
Kung nasa labas kayo na wala naman kayong ginagawa, nag-aalala yung magulang po natin. Natatakot yung magulang natin. Baka ma-stress pa yan. Kasi inaalala, ano kayo nangyari kay Eman? Ano kayo nangyari kay Jerome? Ano kayo nangyari kay Michael? Kumakain pa kaya si Michael? Eh kung unbeliever pa yan, kumakain pa ba si Michael? Ay, no. Nanay niya. Pero pag Kristiyano, pinapanalangin po natin. We shall be saved from the presence of sin. Ito po yung spiritual blessings. Mga kapatid, napakaganda na matutunan po natin ito. Paalala ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tutusin, parang rebuke din niya ito sa Corinthian Church. At ito, paalala din po ito sa atin. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong paalala. Kitsa lahat, sa napakalaking pribilehiyo na kami pala'y katiwala ng mga spiritual blessings. Tulungan mo kami na magampanan namin ito. Tulungan mo kami na ma-treasure namin ito. Tulungan mo kami na magamit mo kami. Salamat po dahil dito sa church ang dami mga volunteer workers, volunteer preachers, mga members na may puso. May puso sa iyong gawain. Panginoon, kami lahat ay katiwala mo sa mga spiritual blessings na ito. Tulungan mo kami na linangin namin, gamitin namin para sa iyong kapurihan. Tulungan mo kami lagi na magkaisa. Maraming mga tao ang nakakapansin, Panginoon. Katulad nung pumansin nung kagabi, sabi ng isang nanay, Pastor, nakakatuwa yung mga members mo. Ako bilang pastor, tuntua ako. Sapagkat tinutulungan mo kami. Panginoon, hindi ko kaya yan. Nabaguhin ang buhay ng tao. Pero ikaw ang nagpapaunawa. Itsalat binibigyan mo po kami ng kapakumbabaan. Tulungan mo kami na magtulungan para i-glorify ka pa. Para sa pagbabalik mo, meron kami pang magawa. Ang church na ito, patuloy mong i-bless. Dagdagan mo pa kami. Papalaguin mo pa kami. I-multiply mo po kami in quantity and in quality. Mamaya, sa amin pong pagdadala kay tatay sa huling hantungan, ingatan mo kami, Panginoon. At patuloy, Lord, i-comfort mo ang pamilya. Salamat po sa kabutihan mo. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisan ng Diyos Anak, at ang banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you very much po. Balik natin sa ating leader.